1,800,000,000 piso. Iyan ang halaga ng tagumpay ni Danica. Pero sa gabi ng kanyang pagdiriwang, isang puting sobre ang inilapag niya sa harap ng asawang si Kino. "Hindi na kita kailangan," sabi niya. Habang si Kino, na siyang utak sa likod ng bilyong kontratang yon, ay tahimik na nag-iimpake ng kanyang mga lumang damit. Sino ang tunay na talunan? Ang lalaking umalis na walang dala? O ang babaeng naiwan sa itaas ng tagumpay na nakatayo sa buhangin? Isang kwento ng sakripisyo, pagkabulag at ang matamis na paghihiganti ng tadhana. Hindi mo ba naintindihan, Kino? You are just a liability now. Isang malaking pabigat sa imahe ko bilang CEO ng kumpanyang ito. Ang boses ni Danica ay parang talim ng balisong na humiwa sa katahimikan ng kusina. Malamig. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Walang bakas ng pagmamahal na ipinangako niya sa harap ng altar 7 taon na ang nakalilipas. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Kino ang sandok. Dahan-dahang hinahalo ang paboritong sinigang na hipon ni Danica. Iyon ang ulam na hiningi nito noong nakaraang linggo bilang selebrasyon sana para sa pagkapanalo ng bilyong pisong kontrata sa BGC. Sa loob ng 3 gabi, halos hindi natulog si Kino upang ayusin ang mga butas sa financial report na isusumite ni Danica, ang parehong report na naging susi sa tagumpay nito ngayon. Dahan-dahang binitiwan ni Kino ang sandok. Hindi ito lumikha ng anumang ingay nang sumadsad sa gilid ng kaldero. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, tila may malaking bahagi ng kanyang pagkatao ang gumuho. Nararamdaman niya ang init ng usok mula sa niluluto, isang pamilyar na amoy na puno ng pag-aalaga na ngayon ay tila naging amoy ng sarili niyang kabiguan. "Danica, nagluto ako ng paborito mo. Akala ko ba magse-celebrate tayo?" Ang tanging na isambit ni Kino sa boses na halos hindi lumabas sa kanyang tuyot na lalamunan. Isang matunog na pagbagsak ng makapal na puting sobre ang tumapos sa kanyang pag-asa. Inilapag iyon ni Danica sa ibabaw ng hapagkainan sa tabi ng plorera ng mga sariwang bulaklak na binili pa ni Kino kaninang umaga. "Iyan ang annulment papers, Kino. Pirma mo na lang ang kulang," wika ni Danica habang inaayos ang kanyang mamahaling blazer. "Huwag na nating pahabain pa ito. Renzo is right. Hindi ka nababagay sa mundo ko. Habang umaakyat ako, lalo mo lang akong hinihila pababa sa pagiging ordinaryo mo. Look at you. Amoy bawang at usok ka pa rin hanggang ngayon." Nanigas ang buong katawan ni Kino. Ramdam niya ang bawat tibok ng kanyang puso na tila unti-unting pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Ang kanyang mga daliri na kanina lang ay masayang naghihiwa ng mga sangkap ay nanginginig na ngayon sa gilid ng kanyang pantalon. Ang paningin niya ay nagsisimulang lumabo, hindi dahil sa usok ng kalan, kundi dahil sa bigat ng mga luhang pilit niyang ikinukulong sa kanyang mga mata. Sa labas ng bintana, ang marangyang komunidad sa Makati ay nagsisimulang magliwanag, ngunit sa loob ng tahanang binuo niya, sa pamamagitan ng sakripisyo, tanging kadiliman ang bumabalot. Naririnig niya ang marahas na paghinga ni Danica, ang babaeng minahan niya higit pa sa kanyang sarili, ang babaeng hindi man nang nakakaalam na ang bawat hakbang ng tagumpay nito ay nakatapak sa kanyang mga balikat. Tumingin si Kino sa puting sobre. Ang bawat letra sa kanyang pangalan na nakasulat doon ay tila isang mansa na nagnanais bumura sa lahat ng kanilang pinagsamahan. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog, mahapdi sa bawat paglunok ng katotohanang siya ay itinatapon na parang isang basurang wala ng silbi. "Ito na ba talaga ang tingin mo sa akin pagkatapos ng lahat, Danica?" Ang mahinang tanong ni Kino, habang ang kanyang diwa ay lumilipad sa mga gabing magkasama silang ng arap sa maliit na apartment, bago ang lahat ng salapi at kapangyarihan ay lumason sa puso ng kanyang asawa. Isang nakakabing-ing katahimikan ang sumunod na tanging ang mahinang pagkulo ng sabaw sa kalan ang nangingibabaw. Isang huling paalala ng pag-ibig
na hindi kailanman kinilala. Hanggang saan nga ba kayang magtiis ng isang pusong sanay sa pananahimik kung ang tanging dahilan ng kanyang pagsisikap ay ang syaring magiging mitsa ng kanyang pagkawasak? Sa loob ng silid na binalot ng amoy ng mamahaling pabango ni Danica at ng tuyong hangin mula sa aircon, nanatiling nakatayo si Kino sa harap ng isang luma at kupas na litrato. Ito ang larawan ni Don Ramon, ang ama ni Danica, ang taong nag-angkat sa kanya mula sa hirap noong siya ay isang batang ligaw pa lamang sa lansangan ng Maynila. Dahan-dahang hinaplos ni Kino ang salamin ng kwadro. Tila, naririnig pa niya ang paos at gumaralgal na boses ng matanda sa loob ng puting silid ng ospital 5 taon na ang nakalilipas. Sa mga huling sandali ni Don Ramon, ang kamay ni Kino ang mahigpit nitong pinanghawakan, hindi ang kay Danica na noon ay abala sa pag-aayos ng kanyang mga papeles sa kumpanya. Kino, anak, huwag mo iiwan si Danica. Ang bulong ng matanda na tila isang sumpa na nakaukit sa kaluluwa ni Kino. Masyado siyang matigas, pero marupok ang kanyang puso. Pangako, Joaquin, protektahan mo siya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Kino habang inaalala ang pangakong iyon. Iyon ang dahilan kung bakit tiniis niya ang bawat pagalipusta, ang bawat malamig na pakikitungo at ang unti-unting pagkawala ng kanyang sariling pangalan sa likod ng tagumpay ni Danica. Ang kanyang utang na loob kay Don Ramon ay isang tanikalang ginto, marangal, ngunit sapat na mabigat upang sakalin ang kanyang sariling kaligayahan. Sinimula ni Kino ang paglalagay ng kanyang mga gamit sa isang lumang duffel bag. Hindi niya hinawakan ang mga mamahaling relos, ang mga sapatos na galing sa Italia, o ang mga designer suit na ipinabili ni Danica para sa mga event na hindi naman siya pinapapasok. Ang tanging kinuha niya ay ang 3 kupas na t-shirt, ang kanyang mga libro sa accounting at estratehiya, at ang isang maliit na rosaryo na galing pa sa kanyang yumaong ina. Tumigil ang kanyang kamay sa tapat ng puting sobre ng annulment papers na dinala niya sa kwarto. Sa tabi nito, nagniningning ang kanyang wedding ring sa ilalim ng liwanag ng lampara. Dahan-dahan niyang hinugot ang singsing mula sa kanyang daliri. Ramdam niya ang bahagyang uka sa kanyang balat, isang marka ng 7 taong pananatili sa isang posisyong hindi naman siya kailanman naging sapat. Inilapag niya ang singsing sa ibabaw ng sobre. Ang tunog ng ginto na tumama sa papel ay tila isang tuldok sa huling pangungusap ng kanilang kwento. Wala siyang galit na nararamdaman, tanging isang malalim na pagod na tila nanunuot sa kanyang mga buto. Tinupad niya ang kanyang pangako kay Don Ramon, pinrotektahan niya si Danica. Binigyan niya ito ng imperyong pangarap nito. Ngunit sa proseso, nawala niya ang lalaking minsan ay nangarap ding mahalin ng totoo. Habang isinasara niya ang zipper ng kanyang bag, ang katahimikan ng gabi ay biglang bumasag ng isang sunod-sunod na pang-inginig mula sa kanyang cellphone na nasa ibabaw ng nightstand. Ang liwanag mula sa screen ay nagbigay ng isang maputlang anino sa dingding. Nang makita ang pangalan ng tumatawag, ang puso ni Kino ay nakaramdam ng isang matalim na kaba. Hindi ito si Danica. Hindi rin ito mula sa trabaho. Ito ay ang numero ng private nurse na nag-aalaga kay Doña Aurora sa kabilang kwarto. Sa isa man iglap, tila nakalimutan ni Kino ang kanyang sariling sakit. Mabilis niyang dinampot ang telpono, ang kanyang kamay ay muling nanginig. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa takot para sa tanging tao sa bahay na iyon na tumatawag sa kanyang tunay na pangalan ng may pagmamahal. Sa malawak na sala ng kanilang mansyon sa Makati, kung saan ang bawat kagamitan ay kumikinang sa ilalim ng mga luma at mamahaling chandelier, umuusok ang halimuyak ng imported na alak. Doon, tila isang reyna si Danica na nakaupo sa kanyang velvet na sofa, habang sa kanyang tabi ay masayang humahalahak si Tita Brenda, ang kanyang tiyahing walang ibang alam gawin kundi ang magbilang ng pera ng ibang tao. I'm so proud of you, Danica. Sa wakas, natauhan ka rin. Wika ni Tita Brenda habang dahan-dahang iniikot ang wine glass sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata na puno ng makapal na makeup ay naniningkit sa tuwa.
Mabuti na lang at nakinig ka sa akin. Isang malaking batik sa pangalan ng mga Valerio ang lalaking iyon. Isipin mo, CEO ka na, pero ang asawa mo ay mukhang driver lang na naligaw sa bahay na ito. Numiti ng bahagya si Danisa, bagaman may kaunting bigat pa rin sa kanyang dibdib na pilit niyang iwinawaksi. It's for the best, tita. Kailangan ko ng katuwang na kaya akong sabayan sa mundong ito. Hindi yung laging nakakulong sa kusina at tanging pag-aalaga kay mami ang alam gawin. Exactly, my dear. Sabat ni Renzo, na noon ay nakatayo malapit sa bintana, hawak ang kanyang sariling baso. Lumapit siya kay Danica at marahang itinuon ang kanyang kamay sa sandalan ng sofa. Isang kilos na puno ng pagmamay-ari. You deserve a partner who can build empires with you. Not someone who just counts the cents in your grocery list. Don't worry. Now that Joaquin is out of the picture, we can finally focus on the expansion of Valerio Cosmetics. I have friends in the offshore market who are very interested in your capital. Sa dilim ng pasilyo, malapit sa pintuan ng silid ni Doña Aurora, nanatiling nakatayo si Kino. Ang kanyang duffel bag ay nakalapag sa kanyang paanan. Narinig niya ang bawat salita, ang bawat tawa, na tila mga pako na ibinabaon sa kanyang danggal. Ngunit, hindi ang mga pang-iinsulto ang nagpapatigil sa kanyang paghinga, kundi ang tono ng boses ni Renzo. Isang tonong puno ng kasakiman na tila isang buwayang naghihintay ng tamang pagkakataon upang sumakmal. Akma na sanang lalabas si Kino upang puntahan ang silid ng biyenan nang mapatigil siya sa sumunod na narinig. Bahagyang humina ang boses ni Renzo, tila isang bulong na sapat lamang para marinig ng mga nasa sala. Ngunit dahil sa katahimikan ng gabi, umabot ito sa pandinig ni Kino. Hayaan mo, Danica, wika ni Renzo, habang ang isang kamay niya ay dahan-dahang humahaplos sa balikat ng babae. Once the documents are finalized and the Global Crest funds are transferred to our joint management account, we'll restructure everything. Tutulungan kitang linisin ang kumpanya mula sa mga lumang empleyado na tapat pa rin sa tatay mo. We'll maximize the profits and by next year, we can sell our shares and retire in Europe. You won't have to worry about Valerio Cosmetics ever again. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa batok ni Kino. Alam niya ang ibig sabihin ng restructure na binabanggit ni Renzo. Plano nitong ubusin ang pondo ng kumpanya, sibakin ang mga taong nagbuwis ng buhay para sa pangarap ni Don Ramon at tuluyang iwanang hungkag ang pangalang Valerio. Sa mga sandaling iyon, ang galit na matagal nang itinago ni Kino ay nagsimulang mag-alab. Ngunit bago pa man siya makagawa ng hakbang, narinig niya ang mabilis na pagbukas ng pinto mula sa silid ni Doña Aurora at ang nagmamadaling mga yabag ng nurse na si Lani. Sir Kino! Sir Joaquin! Ang tawag ni Lani. Ang boses ay puno ng takot at pagmamadali. Ang mami niyo po, hindi na po siya humihinga ng maayos. Ang bawat hakbang ni Kino patungo sa silid ni Doña Aurora ay tila isang pakikipagkarera sa tadhana. Binitiwan niya ang kanyang bag sa gitna ng pasilyo, ang tunog ng pagbagsak ng tela sa sahig ay hindi na niya pinansin. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso at ang gumaralgal na hininga ng matandang babae na nagmumula sa bahagyang nakabukas na pinto. Sa loob ng silid, ang liwanag ay malamlam. Tanging ang asul na ilaw mula sa mga medical monitor ang nagbibigay ng anino sa mga pader. Nakita ni Kino si Doña Aurora, ang babaeng itinuring niyang sariling ina, na namumutla at tila humahabol sa hanging hindi niya masungkit. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kumot. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay litaw na litaw sa bawat paghihirap. Lani, ang nebulizer. Nasaan ang gamot na binigay ng pulmonologist kahapon? Ang mabilis at kalmadong utos ni Kino, bagaman sa loob niya ay nagkakagulo ang kanyang mga emosyon. Nasa cabinet po, sir. Pero hindi ko po mahanap ang tamang dosage sa reseta. Nanginginig na sagot ng nurse. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Kino. Alam niya ang bawat sulok ng silid na ito. Alam niya kung aling drawer ang kinalalagyan ng mga pang-emergency na gamot dahil siya ang nag-ayos yun bawat linggo.
Mabilis niyang kinuha ang maliit na bote, tiningnan ang label, at inihanda ang makina. Ang kanyang mga kamay, na kanina lang ay nanginginig dahil sa sakit ng pantataksil ni Danica, ay naging matatag at tumpang habang hinihintay ang pag-usok ng gamot. Naupo si Kino sa gilid ng kama at hinawakan ang malamig na kamay ni Doña Aurora. Dahan-dahan niyang hinaplos ang noo ng matanda. Ibinubulong ang mga salitang tangin siya lamang ang nakakapagpakalma rito. Hinga lang po ng malalim, ma. Nandito ako. Hindi kita iiwan. Sa akin ka lang tumingin. Sa gitna ng tensyon, bumukas ng marahas ang pinto. Pumasok si Danica, dala pa rin ang baso ng alak, kasunod sina Tita Brenda at Renzo. Ang amoy ng alak ay humalo sa amoy ng gamot sa loob ng silid, isang mapait na paalala ng magkaibang mundong kinalalagyan nila sa loob ng iisang bubong. Anong nangyayari dito? Bakit ba ang ingay nyo? Ang iritableng tanong ni Danica. Ang kanyang mga mata ay bahagyang naniningkit dahil sa impluwensya ng alak. Nang makita ang kanyang ina na nahihirapan, tila bumalik ang kanyang katinuan. Ngunit nanatili siyang nakatayo malapit sa pinto, tila takot lumapit. Your mother is having a bronchospasm, Danica. Imbes na magtanong, tumawag ka na kay Dr. Arieta. Ang seryosong sagot ni Kino nang hindi man lang tumitingin sa asawa. Oh my God, Aurora! Bakit ba lagi na lang ganito? Ang eksaheradong hiyaw ni Tita Brenda habang nagtatakip ng ilong. Danica, I told you, we should have put her in a premium care facility. Hindi yung ganito na parang laging may emergency sa bahay. Tita, please, not now. Ang mahinang saway ni Danica. Ngunit hindi siya gumalaw upang tulungan si Kino. Nanatili siyang nakatingin sa kanyang asawa na buong ingat na inilalagay ang mask sa mukha ng kanyang ina. Nakita ni Danica ang pawis na namumuo sa noo ni Kino, ang pag-aalaga sa kanyang mga mata na hindi niya kailanman nakita kay Renzo o kahit kanino sa kanyang mga kaibigan sa Makati. Lumipas ang ilang minuto ng nakakabining katahimikan na tanging ang mahinang ugong ng nebulizer ang naririnig. Unti-unting kumalma ang paghinga ni Doña Aurora. Ang mahigpit na kapit nito sa kamay ni Kino ay lumuwag, at ang kulay sa kanyang mga pisingi ay dahan-dahang bumalik. Nakatulog ang matanda. Pagod, ngunit ligtas. Tumayo si Kino at hinarap si Lani. Inabot niya rito ang isang maliit na notebook na may kulay asul na pabalat. Ang notebook na naging saksi sa lahat ng kanyang pagpupuyat. Lani, lahat ng instructions ay nandito. Ang oras ng bawat gamot, ang dami ng tubig na dapat niyang inumin, pati ang mga pagkain na bawal sa kanya kapag ganitong inaatake siya. Pakibantayang siyang maigi. Wait, Kino, aalis ka pa rin ba? Ang tanong ni Danica. Ang kanyang boses ay may halong pag-aalinlangan. Nayong nakita niya ang halaga ng presensya ni Kino sa kalusugan ng kanyang ina, tila may isang maliit na tinig sa kanyang loob ang nagsasabing nagkamali siya. Tiningnan ni Kino si Danica. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging isang malalim na kawalan. Pinirmahan ko na ang mga papeles, Danica. Yun naman ang gusto mo, di ba? Yun ang gusto niyo ni Renzo. But who will take care of Mom? Alam mong ikaw lang ang kilala niya kapag naguguluhan siya. Ang giit ni Danica na tila ginagamit ang sariling ina upang itali muli ang asawa. Ngumiti si Kino, isang niting puno ng pait. Anak mo siya, Danica. Siguro panahon na para ikaw naman ang gumawa ng papel na matagal ko nang pinupunan para sa'yo. Marami ka ng pera ngayon, di ba? Sabi ni Renzo, kaya niyang bumuo ng imperyo kasama ka. Siguro naman, kaya niyang turuan ka kung paano maging isang anak. Binalikan ni Kino ang kama ni Doña Aurora. Sa huling pagkakataon, yumuko siya at hinalikan ang noo ng matanda. Paalam po, Ma. Marami salamat sa lahat. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng silid. Nadaanan niya si Renzo na nakasandal sa pader. May nakakalokong ngisi sa mga labi. Hindi siya pinansin ni Kino.
Dinampot niya ang kanyang duffel bag sa pasilyo at naglakad patungo sa pangunahing pinto ng mansyon. Sa kanyang bawat hakbang, ramdam niya ang paggaan ng kanyang balikat. Ngunit ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila may iniiwang bahagi ng kanyang kaluluwa sa bahay na iyon. Ang dilim ng gabi ay naghihintay sa kanya. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, ang hangin na kanyang nilalanghap ay amoy kalayaan. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ngunit alam niya ang isang bagay. Ang Joaquin Santos na pumasok sa bahay na ito bilang isang tagapagligtas ay lalabas ngayon bilang isang taong muling itatayo ang sarili mula sa abo ng kanyang mga sakripisyo. Ang bawat hakbang ni Kino palayo sa mansyon ay tila pagpunit sa isang pahina ng kanyang buhay na punong-puno ng mga lihim na sakripisyo. Ang mabigat na pintong bakal ng subdivision ay dahan-dahang sumara sa kanyang likuran na lumikha ng isang pinal na tunog na tila naghihiwalay sa kanyang nakaraan at sa hindi patiyak na kinabukasan. Ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang nararamdaman. Ang kaninang mahinang ambon ay naging isang masungit na buhos ng ulan na mabilis na nagpabasa sa kanyang manipis na t-shirt at sa tanging bag na kanyang dala. Ang malamig na tubig ay dumadaloy sa kanyang mukha, humahalo sa mga luhang hindi niya hinaya ang makita ni Danica. Sa gitna ng madilim na kalsada, habang ang mga ilaw ng post ay nagbibigay ng malabong refleksyon sa mga baha, nagmukha siyang isang taong talunan, isang lalaking itinapon matapos pakinabangan. Ngunit sa bawat patak ng ulan, tila nahuhugasan din ang pagod sa kanyang puso. Huminto siya sa kanto ng subdivision, malayo sa mapanghusgang mga mata ng kanilang mga kapitbahay sa Makati. Inilabas niya ang kanyang basang cellphone at may tinawagan. "Nandito na ako," ang maikli niyang sabi. Hindi lumipas ang 5 minuto ng isang makintab at itim na sedan ang dahan-dahang huminto sa kanyang harapan. Ang disenyo ng sasakyan ay sumisigaw ng kapangyarihan at karangyaan, isang malaking kontras sa kanyang basang-basa at tila kawawang hitsura. Bumukas ang pinto sa likuran at isang lalaki nakauniporme ng pang-driver, ngunit may tindig ng isang propesyonal, ang mabilis na bumababit-bit ang isang malaking itim na payong. "Sir Joaquin!" Ang boses ng lalaki ay puno ng pag-aalala at mataas na antas ng paggalang. Mabilis nitong pinayungan si Kino, hindi alintana kung mabasa man ang sariling suot na barong. "Pasyensya na po at medyo natagalan. Kanina pa po kami naghihintay sa labas ng gate." Tumingin si Kino sa lalaki. Ang kanyang mga mata ay unti-unting nawawalan ng lungkot at napapalitan ng isang talim na matagal na niyang itinago. "Ayos lang, Marshal. Salamat." Pumasok si Kino sa loob ng sasakyan. Ang amoy ng mamahaling balat ng upuan at ang bango ng loob nito ay tila isang pamilyar na yakap mula sa isang mundong kinalimutan niya para sa pag-ibig. Sa loob, may nakahandang isang set ng tuyong damit, isang mainit na kape, at isang tablet na nagpapakita ng mga graph at ulat na kanina lang ay pinoproblema ni Danica. "The Senior Board of Global Crest is already in the city, sir." Panimula ni Marcial habang maingat na minamaneho ang sasakyan patungo sa Bonifacio Global City. Nagtataka po sila kung bakit hindi kayo sumasagot sa mga huling email tungkol sa Valeria Cosmetics. Binigyan niyo raw po ng mataas na rating ang proposal nila. Pero may mga butas sa financial transparency. Sumandal si Kino sa upuan at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa kanyang diwa, nakikita niya ang mukha ni Danica nang nemos nito ang sobre, ang tawa ni Tita Brenda, at ang mapanlokong ngisi ni Renzo. "Rating is based on potential, Marshal. At ang potential na yon ay bunga ng pagod ko sa loob ng 3 taon. Ang malamig na sabi ni Kino. Pero ang transparency, iyon ang hindi ko kontrolado. Iyon ang kasalanan ng pamumunong nakabase sa yabang at hindi sa gawa. Ano pong balak nyo, Sir Joaquin? Itutuloy po ba natin ang review sa Lunes? Idinilat ni Kino ang kanyang mga mata. Wala na ang Joaquin na matiyagang naghihiwa ng bawang sa kusina.
Ang wakin na nakaupo sa loob ng sasakyang iyon ay ang lalaking kinatatakutan at iginagalang sa mga boardrooms ng Singapore at New York. Ang misteryosong strategist na nagpabagsak at nagpabangon ng mga higanteng kumpanya. "Welcome back, Sir Joaquin!" muling sabi ni Marcial habang tinitingnan ang kanyang amo sa rearview mirror. "The board is waiting for your final word." Ang kumpanya ni Ma'am Danica, "Nasa kamay niyo na po ang hatol." Tumingin si Kino sa labas ng bintana sa mga naglalakihang gusali ng BGC na tila mga higanteng nagbabantay. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Ibinigay ko sa kanya ang lahat para maging reyna siya." Ang bulong ni Kino sa kanyang sarili. Ngayon, titingnan natin kung kaya niyang panatilihin ang korona nang wala ang aninong nagtatanggol sa kanya. Maliwanag ang sikat ng araw na tumatagos sa mga naglalakihang salamin ng Valerio Cosmetics HQ sa Makati. Sa loob ng kanyang bagong opisina, nakaupo si Danica sa isang ergonomic na upuang balat habang tinitingnan ang malawak na tanawin ng syudad. Pakiramdam niya ay isa na siyang ganap na diyosa ng industriya. Wala na ang aninong nagpapabagal sa kanyang paglipad. Wala na ang amoy ng bawang at ang maputlang mukha ni Kino na tila laging nagpapaalala sa kanya ng kanyang simpleng pinagmulan. "This is it," ang bulong niya sa sarili habang hinahaplos ang makinis na ibabaw ng kanyang mahogany desk. "Ito ang buhay na nararapat para sa akin." Pumasok si Renzo nang hindi kumatok. Bit-bit ang isang folder at ang kanyang nakasanayang mayabang na ngiti. "Good morning, CEO. You look stunning today. Bagay na bagay sa'yo ang liwanag ng tagumpay." Mumiti si Danitza at sumandal sa kanyang upuan. "Salamat, Renzo. Ngayon, kailangan nating ihanda ang final presentation para sa Global Crest bukas. I want everything to be perfect. Gusto kong makita nila na ang Valerio Cosmetics ay handa na para sa global stage." "Don't worry, babe," sagot ni Renzo habang nauupo sa harap ni Danica. "I've instructed the finance team to consolidate all the data. Pero may kaunting problema. May isang folder sa server na hindi nila mabuksan. It's labeled Project JS Final Audit. Doon daw nakatago ang mga huling projections na isinumitate natin sa BGC." Kumunot ang noo ni Danica. Alam niya ang folder na iyon. Iyon ang mga file na madalas niyang makitang ginagawa ni Kino sa madaling araw, habang ang tanging liwanag sa bahay ay ang screen ng laptop nito. "Subukan niyo ang password na madalas niyang gamitin. Siguro naman ay petsa lang yun ng kasal namin o birthday ko." Sinubukan na nila lahat, Danica. Pero encrypted ang nakalagay. It requires a 256 na bit decryption key na tanging ang creator lang ang nakakaalam. Ang iritableng sabi ni Renzo. Bakit ba kailangan pa niyang lagyan ng lock ang mga files ng kumpanya? It's almost like he's sabotaging us. Isang kaba ang dumaan sa dibdib ni Danica, ngunit mabilis niya itong itinago sa likod ng kanyang mapagmataas na mukha. Sabotage? Kino doesn't have the brains for that. Baka nakalimutan niya lang ang password sa sobrang pagmamadali niya umalis. Tawagan niyo ang IT. Pilitin nilang buksan yan. Ngunit habang lumilipas ang oras, ang katahimikan sa loob ng opisina ay napalitan ng tensyon. Isa-isang pumasok ang kanyang mga department heads. Ang mga mukha ay puno ng pag-aalala. "Ma'am, hindi po namin mahanap ang original copy ng supply chain agreement," ang sabi ng logistics manager. "Ang alam po namin, si Sir Kino ang huling humawak niyon para ayusin ang mga butas sa warehousing costs." "Ma'am, ang marketing projections po para sa susunod na quarter ay hindi rin kumpleto." Dagdag ng isa pa. "May mga annotations po doon na tanging si Sir Kino lang ang nakakaunawa kung paano kinuha ang mga numero." Sa bawat Sir Kino na naririnig ni Danisa, tila may isang maliit na pako na ibinabaon sa kanyang pagkatao. Galit siyang tumayo at hinampas ang mesa. "Bakit ba lahat kayo ay hinahanap ang lalaking iyon? Ako ang CEO!
Ako ang nagbibigay sa inyo ng sahod. Magtrabaho kayo at huwag iasa ang lahat sa isang taong wala na dito. Natahimik ang lahat. Ngunit sa likod ng kanilang mga mata, nakikita ni Danica ang isang katotohanang ayaw niyang tanggapin. Ang kumpanyang akala niya ay itinayo niya ng mag-isa ay may isang pundasyong hindi niya kailanman binigyan ng halaga. Eksaktong 3:00 ng hapon, isang malamig na tunog ng notification mula sa kanyang computer ang bumasag sa tensyon. Isang email mula sa Global Crest. Binasa ni Danica ang nilalaman nito at dahan-dahang nawala ang kulay sa kanyang mga pisngi. Ang mensahe ay maikli, formal at puno ng pang-anib. Dear Ms. Valerio, our senior strategy consultant has flagged the significant discrepancies in your final risk assessment files. The scheduled signing for tomorrow is hereby moved to a formal technical inquiry session. Please be prepared to defend every number in your report. Failure to provide the decryption key for the supporting data will result in immediate disqualification of your firm. Nabitawan ni Danica ang kanyang mouse. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Tumingin siya kay Renzo na noon ay tila biglang nawalan din ng yabang. Who is their senior strategy consultant? Ang pautal-utal na tanong ni Danica. Bakit na yun lang sila nag-flag ng ganyan? I don't know. Ang sagot ni Renzo, ang boses ay puno ng kaba. Ang balita ko, JS lang ang tawag sa kanya. He's a ghost in the industry. But once he flags you, it's over. Napatingin si Danitza sa kanyang cellphone. Ang huling mensahe niya kay Kino ay noong gabi bago niya ito pinalayas. Gusto niya itong tawagan. Gusto niyang magmura. Gusto niyang hingin ang password. Pero ang kanyang pride ay tila isang malaking pader na humaharang sa kanya. Hindi niya alam na ang ghost na kinatatakutan ng industriya ay ang parehong lalaking pinaglinis niya ng sapatos at pinagkaitan ng respeto sa loob ng 7 taon. Ang kaba sa loob ng conference room ng Valerio Cosmetics ay tila isang makapal na usok na sumasakal sa bawat taong naroroon. Wala na ang halimuyak ng mamahaling kape at ang tunog ng masiglang tawanan. Ngayon, ang tanging maririnig ay ang mabilis na pagtipa sa mga keyboard at ang mabigat na paghinga ni Danica habang nakatitig sa blankong screen ng projector. Ano na? Bakit hindi niyo pa rin makuha ang login credentials ng server? Ang bulyaw ni Danica. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa puyat at ang kanyang ayos na buhok ay bahagya ng magulo dahil sa madalas niyang pagsapo sa kanyang noo. Ma'am, ang security protocol na ginamit sa Project JS ay masyadong mataas. Paliwanag ng IT manager na ang mukha ay basa na ng pawis. Hindi lang ito basta password. It's a dynamic encryption. Tuwing susubukan naming hulaan, lalong nadlalak ang system. At ang masama pa po, ang lahat ng physical backup ay nasa vault ni Sir Kino. At ang tanging susi ay dala niya. Ibig niyo bang sabihin, ang bilyong-pisong kontrata natin ay nakadepende sa isang lalaking pinalayas ko na? Ang mariing tanong ni Danica, ang bawat salita ay tila isang mapait na lason sa kanyang dila. Napayuko ang lahat. Walang nangahas na sumagot. Sa mga sandaling iyon, ang katahimikan ay tila isang malakas na sampal kay Danica. Naalala niya kung paano niya tinawag na pabigat si Kino. Naalala niya kung paano niya ito minaliit sa harap ni Renzo. Pero ngayon, ang bawat piraso ng kanyang imperyo ay tila nakakabit sa mga daliri ng lalaking kanyang rinrespeto lamang bilang isang tagapagluto. Huwag kayong mag-alala. Biglang singit ni Renzo, bagaman ang kanyang boses ay wala na ring kasiguraduhan. I have my own auditors. We can reconstruct the data overnight. Hindi natin kailangan ang luma at makalumang sistema ni Joaquin. We'll show Global Crest that we are modern and efficient. Reconstruct overnight? Renzo, 3 years of financial history yan! Ang pasigaw na sagot ng finance head, isang matandang empleyado na tapat kay Don Ramon. Si Sir Kino lang ang nakakaalam kung paano itahi ang mga butas na iniwan ng nakaraang administrasyon.
Siya ang nag-ayos ng supply chain natin nang malugi tayo sa pandemic. Kung wala ang mga annotation niya, para tayong naglalakad sa dilim. Tumahimik ka! Ang sigaw ni Danica sa matanda. Gawin niyo ang sinasabi ni Renzo. Magpuyat kayo. I don't care what it takes. Kailangang handa ang presentation bukas ng 8:00 ng umaga. Habang isa-isang lumalabas ang mga empleyado na may bitbit na sama ng loob, naiwan si Danica sa loob ng silid. Dahan-dahan siyang naupo at kinuha ang kanyang cellphone. Ilang beses niyang tinitigan ang pangalan ni Kino sa kanyang contacts. Gusto niyang tumawag, pero ang kanyang pride, ang kanyang pagiging CEO, ay tila isang malaking pader na hindi niya kayang baklasin. Nasaan ka ba, Kino? Ang bulong niya sa sarili. Bakit kailangang maging ganito kahirap? Naalas niya ang mga gabing dumarating siya sa bahay ng pagod na pagod at laging may mainit na tsaa at nakahandang hapunan si Kino. Ni hindi niya tinatanong kung kumain na ito. Ni hindi niya tinatanong kung kumusta ang araw nito. Para sa kanya, si Kino ay bahagi lamang ng background ng kanyang marangyang buhay. Isang kagamitang laging nandoon pero hindi napapansin hanggang sa mawala. Eksaktong hating gabi, isang formal na dokumento ang dumating sa kanyang fax machine at email. Ito ay ang opisyal na summons mula sa Global Crest. Ang nilalaman ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang karera. The technical inquiry will be led by our senior strategy consultant, JS. Please be advised that any inability to provide the raw source data will lead to the immediate termination of the exclusivity agreement and a potential lawsuit for data manipulation. Nabitawan ni Danica ang hawak na panulat. Ang pangalang JS ay tila isang multong nagmumulto sa kanya. Sino ang taong ito na tila alam ang bawat mahinang bahagi ng kanyang kumpanya? Bakit pakiramdam niya ay laging may nakatingin sa kanyang bawat pagkakamali? Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang penthouse suite sa BGC na nakatanaw sa ilaw ng Makati, nakatayo si Kino sa harap ng malawak na bintana. Hawak niya ang isang baso ng tubig. Ang kanyang mukha ay payapa, ngunit puno ng determinasyon. Sa kanyang likuran, ang mga screen ng kanyang computer ay nagpapakita ng real-time access sa server ng Valerio Cosmetics. Nakikita niya ang bawat desperadong pagtatangka ni Renzo na pasukin ang kanyang files. Trying to find the back door, Renzo? Ang mahinang bulong ni Kino sa hangin. Wala kang mahahanap na pinto sa bahay na ako mismo ang nantayo ng pundasyon. Tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa Global Crest Board. Everything is set for tomorrow, Sir Joaquin. The prey is coming to the den. Ibinaba ni Kino ang kanyang baso. Ang bukas ay hindi lamang tungkol sa negosyo. Ito ay tungkol sa pagpapakita sa mundo at kay Danica na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa ingay ng titulong CEO, kundi sa lalim ng kaalamang itinago sa katahimikan. Sa tuktok ng isa sa mga pinakamataas na gusali sa Bonifacio Global City, kung saan ang mga ulap ay tila abot kamay, na at ang ingay ng syudad ay nagiging isang mahinang ugong na lamang, nakatayo ang opisina ng Senior Strategy Consultant ng Global Crest. Ang paligid ay nababalot ng katahimikan, isang uri ng katahimikan na hindi nakakabingi, kundi puno ng otoridad at bigat. Dito, ang bawat gamit ay gawa sa nagkikinahang salamin at itim na asero. Ang sahig ay nababalot ng makapal na karpet na tumitira sa bawat yabag ng paa. Sa gitna ng malawak na silid, nakaupo si Kino sa isang mataas na upuang balat. Wala na ang kanyang lumang apron. Wala na ang amoy ng bawang na laging nanunuot sa kanyang balat. Ngayon, suot niya ang isang asul na vest at puting polo na saktong-sakto sa kanyang pangangatawan, isang kasuotang nagpapakita ng kanyang tunay na anyo. Isang arkitekto ng mga bilyong pisong pangarap. Dahan-dahan niyang inikot ang kanyang swivel chair paharap sa 3 malalaking monitor sa kanyang mesa. Sa isa sa mga screen, makikita ang real-time dashboard ng Valerio Cosmetics. Nakikita niya ang bawat desperadong pagtatangka ng IT team ni Danica na pasukin ang kanyang mga file. Ang mga pulang babala ng access denied
ay paulit-ulit na lumalabas, tila mga pintig ng pusong malapit ng tumigil. 3 oras na silang sumusubok, Sir Joaquin. Wika ng isang boses mula sa intercom. Mukhang hindi talaga sila titigil hanggat hindi nasisira ang firewall. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Kino. Hindi niya pinindot ang intercom. Sa halip, hinaplos niya ang isang maliit na oket sa gilid ng kanyang mesa. Isang ugali niya kapag siya ay malalim na nag-iisip. Sumagi sa kanyang isipan ang isang alaala mula sa nakaraang taon. Naalala niya ang gabi nang umuwi si Danica na umiiyak dahil sa isang pagkakamali sa logistics na muntik nang magpabagsak sa kumpanya. Si Kino ang nagpuyat ng gabing iyon. Habang natutulog si Danica, siya ang bumuo ng algorithm na nag-ayos sa lahat. Noong nagising si Danica, inakala nitong isang himala ang nangyari. Hindi man lang nito naisip na ang asawang tinatawag nitong walang alam ang siyang gumawa ng lahat ng mahika sa dilim. Hayaan mo sila, Marcial. Ang sa wakas ay sagot ni Kino nang pumasok ang kanyang sekretarya, bit-bit ang isang tablet. Ang desperation ay isang guro na huli na kung magturo. Bukas, sa harap ng board, hindi lang files ang hindi nila mabubuksan. Mabubuksan din ang kanilang mga mata sa katotohanang matagal nilang binaliwala. Maayos na po ang lahat para sa pulong bukas, sir. Dagdag ni Marshall. Ang Global Crest Board ay hindi maglalabas ng pinal na pirma hanggat hindi nyo binibigay ang go signal. Hawak nyo ang leeg ng Valerio Cosmetics. Itinuon ni Kino ang kanyang paningin sa isang particular na file sa screen. Ang personal na account ni Renzo Alcantara na lihim niyang inimbestigahan. Nakita niya ang mga bakas ng paglipat ng pondo, ang mga peking invoices at ang unti-unting paghuthot sa kaban ng kumpanya ni Danica. Isang matinding bugso ng awa ang naramdaman ni Kino para kay Danica. Ngunit mabilis din itong napalitan ng determinasyon. Alam niyang kailangang maranasan ni Danica ang pagbagsak upang matutunan nito ang tunay na halaga ng pagpapakumbaba. Ang pag-ibig na ibinigay niya noon ay isang kalasag, ngunit ngayon, ang kalasag na iyon ay naging isang salamin na magpapakita sa babae ng kanyang sariling kapanghitan. Sir, may tawag po mula sa Makati Medical Center. Paggambala ni Marshall. Tungkol po kay Doña Aurora. Mabilis na tumayo si Kino. Ang kanyang mukha ay nabalot ng tunay na pag-aalala. Anong sabi? Maayos ba ang lagay niya? Stable na po siya pero hinahanap po kayo. Ayaw niya raw pong uminom ng gamot kung hindi niyo raw po ibinibigay. Si Ma'am Danica po ay nandoon din. Pero ayaw siyang kausapin ng matanda. Huminga ng malalim si Kino. Tila isang matalim na karayom ang tumusok sa kanyang puso. Kahit gaano man siya kalakas sa mundong ito ng mga bilyonaryo, nanatili siyang bihag ng kanyang utang na loob at pagmamahal sa matandang nagturing sa kanya bilang anak. Sabihin mo sa ospital, padadalhan ko siya ng voice record. Sabi ni Kino, ang boses ay bahagyang gumaralgal. At sabihin mo kay Lani na huwag hayaang pumasok si Renzo sa silid ni Doña Aurora. Kahit anong mangyari. Bumalik si Kino sa pagkakaupo at tumingin sa malawak na ilaw ng Makati sa labas ng bintana. Ang gabi ay malalim na, ngunit para kay Kino, ang laban ay kasisimula pa lamang. Bukas, ang anino ay lalabas sa dilim. Bukas, ang lalaking pinaglinis ng sapatos ay siyang magdidikta ng kapalaran ng reynang nakalimot sa kanyang pinagmulan. Ang umaga ng itinakdag paghaharap ay dumating na may kasamang mabigat na ulap. Tila ang langit mismo ay nagbabadya ng isang malaking pagsabog. Sa loob ng marangyang sasakyan ni Danica, ang katahimikan ay sapat na upang makarinig ng isang nalaglag na karayom. Nakaupo siya sa likuran. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa strap ng kanyang mamahaling bag. Sa kabilang upuan, si Renzo ay abala sa pag-aayos ng kanyang kurbata, ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi maikakaila. Sigurado ka ba na sapat na ang mga paliwanag na inihanda natin, Renzo? Ang mahinang tanong ni Danica, ang kanyang boses ay tila pagod na pagod.
Ang kanyang mga mata ay may madidilim na anino dahil sa kawalan ng tulog. Don't worry, Danica. We have the reputation. We have the brand. Ang sagot ni Renzo, bagaman ang kanyang yabang ay tila isang hungkag na balat na lamang. Sasabihin natin na nagkaroon ng technical glitch sa server natin dahil sa isang disgruntled ex-employee. Ipapasa natin ang CC kay Joaquin. Ang kailangan lang natin ay makuha ang pirma nila ngayon. Huminga ng malalim si Danisa at tumingin sa labas ng bintana habang binabagtas nila ang daan patungong Bonifacio Global City. Ang mga nagtataasang gusali ay tila mga dambuhalang nagbabantay at sa bawat metro na inilalapit nila sa Global Crest Tower, lalong sumisikip ang kanyang dibdib. Isang bahagi ng kanyang loob ang nagnanais na sana ay nasa tabi niya si Kino. Ang Kino na laging may sagot sa lahat ng kanyang problema. Ang Kino na hindi kailanman siya hinayaang mapahiya. Pagdating sa lobby ng Global Crest, sinalubong sila ng isang sekretarya na may malamig at propesyonal na ngiti. Miss Valerio, Mr. Alcantara, the board and the senior strategy consultant are already waiting in the penthouse. Please follow me. Ang pagsakay sa elevator ay tila isang paglalakbay patungo sa kaitaasan ng langit. Ngunit para kay Danica, pakiramdam niya ay dinadala siya nito sa isang dambana ng panghuhukom. Ang bawat palapag na nadadaanan ay lumilikha ng isang mahinang pressure sa kanyang mga tainga. Tila isang paalala na ang hanging kanyang nilalanghap ay lalong nagiging manipis. Nang bumukas ang mga pinto ng elevator sa huling palapag, bumadya ang isang malawak na espasyo na puno ng salamin. Doon, nakita ni Danica ang mga miyembro ng Board of Directors ng Global Crest, mga dayuhan at mga Pilipinong eksperto na ang mga mukha ay tila inukit sa bato. Ngunit sa gitna ng silid, may isang malaking mesa na nakaharap sa bintana at isang mataas na upuan ang nakatalikod sa kanila. Good morning, everyone! Ang boses ng chairman ng Global Crest ang bumasag sa katahimikan. Miss Valerio, we invited you here because our senior consultant, JS, has raised some very serious concerns regarding the integrity of your technical reports. Before we proceed with a 1.8 billion peso disbursement, we need clarity. Napalunok si Danitza. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Chairman, we are ready to answer everything. As my partner, Mr. Alcantara, mentioned in our correspondence, we had some internal issues with our former data manager, but our core business remains solid. Isang mahinang tawa ang nagmula sa direksyon ng upuang nakatalikod. Ito ay isang tawa na hindi puno ng saya, kundi puno ng pait at pamilyar na kaalaman. Internal issues? Ang boses ng lalaking nakaupo ay tila isang alingaw-ngaw mula sa nakaraan ni Danica. O baka naman ang issue ay ang kawalan ng kakayahan ng kumpanya mo na kilalanin ang tunay na nagpapatakbo ng makina nito, Danica? Dahan-dahang umikot ang upuan. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang habang buhay para kay Danica. Nang tuluyang humarap ang lalaki, ang mundo ni Danica ay tila huminto sa pag-ikot. Ang baso ng tubig na hawak ni Renzo ay bahagyang nayanig na lumikha ng isang mahinang tunog ng pagkumpas ng yelo sa salamin. Nakatayo doon si Joaquin Kino Santos. Wala na ang kanyang lumang t-shirt. Wala na ang mapagkumbabang anyo ng isang house husband. Nakasuot siya ng isang dekalidad na suit na nagpapakita ng kanyang tunay na tindig. Isang lalaking may kapangyarihan, isang lalaking may talino, at higit sa lahat, isang lalaking hindi na kailanman magpapaapi. Joaquin? Ang tanging naisambit ni Danica. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang bulong na nawala sa lawak ng silid. Ang kanyang mga tuhod ay tila naging malambot na kandila, handang gumuho sa ilalim ng bigat ng katotohanan. Tumingin si Kino ng diretso sa mga mata ni Danica. Walang galit sa kanyang mukha. Tanging isang malamig na profesionalismo na mas masakit pa sa anumang sampal. Welcome to Global Crest, Miss Valerio.
I believe you have some explaining to do regarding your fake projections. Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng boardroom ay tila isang matalim na bubog na bumabaon sa dibdib ni Danica. Nakatiting siya kay Kino, ang lalaking 7 taon niyang kasama sa ilalim ng iisang bubong. Ang lalaking sa loob ng 7 taon ay minaliit niya, pinaglinis ng sahig at tinawag na walang silbi. Ngunit ang Joaquin Santos na nasa harap niya ngayon ay hindi ang aninong kanyang kilala. Ang bawat hibla ng suit nito ay sumisigaw ng awtoridad at ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Joaquin, paano? Bakit ka narito? Ang pautal-utal na tanong ni Danica. Ang kanyang tinig ay tila isang tuyot na dahon na tinangay ng hangin. Hindi sumagot si Kino. Sa halip, dahan-dahan siyang naupo at nagbukas ng isang itim na folder. Ang tunog ng papel na nahahawi ay tila isang malakas na dagundong sa gitna ng nakakabinging katahimikan. Chairman, Board of Directors, panimula ni Kino. Ang kanyang boses ay malalim at matatag, puno ng karanasang hindi kailanman inakala ni Danica na taglay ito. Ang Valerio Cosmetics ay humihingi ng 1 bilyon at 200 milyong piso. Ang pondong ito ay nakabase sa isang financial projection na isinumitate ni Miss Valerio. Ngunit, bilang inyong senior strategist, kailangan kong ipaalam na ang report na hawak ninyo ngayon ay isang ilusyon. Ano? Anong pinagsasabi mo, Joaquin? Ang hiyaw ni Renzo, na tila isang asong naghahanap ng paraan para makawala sa koral. Chairman, huwag kayong makinig sa kanya. Isang disgruntled husband lang ang lalaking ito. Pinatalsik siya ni Danica dahil wala siyang kwentang asawa at ngayon ay ginagamit niya ang posisyon niya para maghigante. Bahagyang itinaas ni Kino ang kanyang paningin kay Renzo. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiting punong-puno ng pangungutya. Mr. Alcantara, sa mundong ito, numero ang nagsasalita, hindi ang emosyon. Wika ni Kino. Iniharap niya ang kanyang laptop sa mga miyembro ng board. Chairman, ang reports na isinumiti ni Danica kagabi ay puno ng manipulation. Sinubukan nilang i-reconstruct ang data na ako mismo ang gumawa. At dahil hindi nila mabuksan ang aking encrypted source files, gumawa sila ng mga numero mula sa hangin para lamang magmukhang maayos ang audit. Napatingin ang chairman sa mga graph sa screen at pagkatapos ay kay Danica. Miss Valerio, totoo ba ito? Is this data fabricated? Chairman, we just had some technical difficulties. Ang desperadong sagot ni Danica. Nararamdaman niya ang pawis na dumadaloy sa kanyang likuran. Tumingin siya kay Kino. Nagmamakaawa ang kanyang mga mata. Kino, please, alam mong kailangan ng kumpanya ang kontratang ito. Para ito sa kumpanya ni Papa. Ang kumpanya ni Don Ramon ay itinayo sa katapatan, Danica. Isang bagay na kinalimutan mo nang papasukin mo si Renzo sa iyong buhay at sa iyong kama. Ang direktang sagot ni Kino. Tumayo si Kino at lumakad patungo sa malawak na bintana, tila binabasa ang kapalaran ng syudad. Chairman, ang 1.8 bilyong contract na ito ay inaprubahan ko noon sa paunang pagsusuri dahil alam ko ang bawat butas at bawat lakas ng Valerio Cosmetics. Inaprubahan ko yon dahil ako ang gumawa ng plano kung paano ito babayaran. Ngunit ngayon, sa ilalim ng pamumuno ni Renzo Alcantara, nakita ko sa aking audit na may 300 milyong piso na ang unti-unting nawawala sa mga accounts ng kumpanya. Nilulustay ito ni Renzo sa mga personal na utang sa kasino sa Macau. Isang malakas na ingay ang lagmula sa board. Ang chairman ay galit na tumayo. Samantalang si Danica ay tila naging isang estatwa ng yelo. Dahan-dahan siyang lumingon kay Renzo na ang mukha ay biglang naging maputla na tila isang bangkay. Renzo? Totoo ba ang sinasabi niya? Ang mahinang tanong ni Danica, ang kanyang puso ay tila dinudurog ng 1,000 pako. Hindi! Nagsisinungaling siya! Danica, don't listen to him! Ang sigaw ni Renzo.
Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretsyo. Muling humarap si Kino kay Danica. Lumapit siya ng bahagya. Sapat na para maamoy ni Danica ang pamilyar. Ngunit ngayon ay misteryosong bango nito. Nakita ni Danica ang mga daliri ni Kino. Ang bahaging dating kinalalagyan ng kanilang wedding ring ay mayroon pa ring bahagyang marka. Isang uka na tila nagsasabing matagal nang nawala ang pusong naroroon. Ibinigay ko sa iyo ang lahat, Danica. Ang mahinang sabi ni Kino, sapat lamang para marinig ng babae. Binigyan kita ng imperyo, binigyan kita ng proteksyon. Pero pinili mong itapon ang lahat para sa isang taong nanakawan ka lang pala? Bumalik si Kino sa kanyang upuan at kinuha ang isang fountain pen. Hawak niya ang dokumentong magpapasya kung itutuloy o kakanselahin ang pangarap ni Danica. Ang buong silid ay muling binalot ng isang nakakabining katahimikan. Chairman! Wika ni Kino habang dahan-dahang itinatapat ang panulat sa papel. Ang desisyon ay nasa akin. At ang desisyon ko ay nanatiling nakalutang ang dulo ng fountain pen ni Kino sa ibabaw ng kontrata. Ang bawat patak ng tinta na tila gustong kumawala sa panulat ay kasing bigat ng bawat luhang pilit na pinipigilan ni Danica. Ang chairman ng Global Crest ay hindi gumagalaw, naghihintay sa hatol ng lalaking itinuturing nilang utak ng kanilang mga pinakamalalaking investment. Hindi ko pipirmahan ang disbursement na ito sa ilalim ng kasalukuyang kondisyon. Ang malamig na pahayag ni Kino. Ang tunog ng kanyang boses ay tila isang hatol na nagpatahimik sa buong silid. Maririnig ang marahas na pagbuga ng hininga ni Renzo na tila isang lobong na wala ng hangin. Samantalang si Danica, napakapit siya sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga kuko ay nabaon sa makinis na kahoy. Batwakin! Kino! Mamamatay ang kumpanya! Mawawala ang lahat ng pinaghirapan ni Papa. Ang halos pasigaw na pakiusap ni Danica. Ang kanyang boses ay basag, puno ng desperation na ngayon lamang niya naramdaman sa buong buhay niya. Tiningnan siya ni Kino ng diretsyo. Sa unang pagkakataon, nakita ni Danica ang isang lalaking hindi na niya kayang abutin. Ang kumpanya ni Don Ramon ay matagal mo nang pinatay, Danica. Pinatay mo ito nang hayaan mong ang isang linta na tulad ni Renzo ang humawak sa pananalapi nito. Pinatay mo ito nang mas pinili mong maniwala sa mabulaklak na salita kaysa sa katapatan ng taong laging nasa likuran mo. Mabilis na tumayo si Kino at nag-abot ng isa pang set ng mga dokumento sa chairman. Chairman, ititigil ko ang 1.8 bilyong piso investment, pero maglalabas ako ng conditional restructuring. Global Crest will take over the management control of Valerio Cosmetics. Lahat ng assets ni Renzo Alcantara na galing sa pondo ng kumpanya ay i-freeze simula sa segundong ito. Hindi niyo pwedeng gawin yan! Magnanahaw kayo! Ang hiyaw ni Renzo. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit at takot. Akma siyang susugod kay Kino. Ngunit bago pa man siya makalapit, ang dalawang malalaking gwardiya ng Global Crest ay mabilis na humarang. Ang tunog ng pagdrag ng mga sapatos ni Renzo sa carpet habang pilit siyang inilalabas ng silid ay naging musika sa mga tainga ng mga empleyadong matagal na niyang inapi. Naiwan si Danica sa gitna ng boardroom, mag-isa, sa ilalim ng mapanuring mata ng mga bilyonaryo. Ang kanyang danggal ay tila isang basag na kristal na nakakalat sa sahig. Dahan-dahan siyang lumapit kay Kino, ang kanyang mga balikat ay nakalaylay. Joaquin, bakit hindi mo sinabi? Bakit mo hinaya ang magmukha akong tanga? Ang tanong ni Danica, ang mga luha ay tuluyan ng pumatak, bumabasa sa kanyang mamahaling make-up. Ilang beses kitang sinubukan balaan, Danica. Ang mahinang sagot ni Kino habang inaayos ang kanyang mga gamit. Pero tuwing magbubukas ako ng bibig, ang laging sagot mo ay, wala kang alam, o manahimik ka na lang sa kusina. Tinuruan mo akong manahimik, Danica. Kaya nanahimik ako.
Ipinakita ko lang sa'yo ang mundong gusto mong makita. Isang mundong wala ako. Tumalikod na si Kino at nagsimulang maglakad patungo sa pinto. Ngunit bago siya tuluyang lumabas, huminto siya at lumingon ng bahagya. Nga pala, ang kontratang gusto mong pirmahan ko, may isang clause doon na isinulap ko noon pa. It states that all profits must go back to the workers' fund. But since you didn't even bother to read my drafts, you missed the chance to be a hero to your own people. You were so busy being a CEO that you forgot how to be a human. Lumabas si Kino sa silid nang hindi na nilingon ang paghagulgol ni Danica. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ng BGC ay tila isang paglaya mula sa 7 taon ng pagkakakulong sa anino. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may isang mapait na lasa sa kanyang bila. Ang pagbagsak ni Danica ay hindi nagbigay sa kanya ng inaasahang saya, kundi isang malalim na pagod. Paglabas niya ng gusali, sinalubong siya ng isang tawag mula sa ospital. Sir Joaquin, si Ma'am Danica po, tinawagan po siya ng bangko. Kinukuha na po ang bahay niyo sa Makati dahil sa mga utang ni Mr. Renzo na pinirmahan ni Ma'am bilang garantor. Wala na po silang matutuluyan ni Doña Aurora. Napahinto si Kino sa gitna ng nagmamadaling mga tao sa BGC. Ang langit ay muling nadidilim. Nagbabadyang muling magbuhos ng ulan. Ang karma ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan niya. At ang tanong ay, hanggang saan nga ba kayang manood ni Kino habang ang pamilyang, minsan niyang pinangakuan, ay tuluyang nawawasak. Ang bawat pintig ng ulan sa bubong ng marangyang mansyon sa Makati ay tila mga hampas ng martilyo na nagpapako sa kabaong ng dangal ni Danica. Nakatayo siya sa gitna ng malawak na sala, ang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang pulang papel mula sa bangko. Ang formal na utos ng foreclosure. Ang bahay na itinuring niyang simbolo ng kanyang tagumpay. Ang bahay na pinagtrabahuhan ni Kino ng palihim upang mabayaran ang mga utang nito noon ay kukunin na sa kanya sa loob ng 24 na oras. Hindi maari ito. Hindi ito totoo. Ang bulong ni Danica, ang kanyang boses ay tila isang tuyong kaluskos sa gitna ng malaki at walang lamang bahay. Totoo ito, Danica. At wala na tayong magagawa. Ang boses ni Tita Brenda mula sa pinto ay wala na ang dating tamis at paghanga. Nakasuot ito ng kanyang mamahaling trench coat at may bitbit na sariling maleta. I told you, hindi mo dapat pinirmahan ang mga papeles na dala ni Renzo nang hindi binabasa. Ngayon, pati ang sarili mong pangalan ay nakasangla sa mga utang niya sa sugal. Tita, tutulungan mo ako, 'di ba? Pwede ba kaming tumuloy ni Mommy sa kondo mo kahit pansamantala lang? Ang pagsusumamo ni Danica, ang kanyang mga mata ay puno ng luha habang nakakapit sa braso ng tiyahin. Dahan-dahang tinanggal ni Brenda ang kamay ni Danica nang may halong pandidiri. Oh Danica, my condo is too small for a sick old woman and a disgraced CEO. Bakit hindi mo tawagan ang Great Joaquin mo? Balita ko, siya na ang bagong hari ng BGC ngayon. Baka sakaling maawa siya sa'yo at bigyan ka ng kahit isang maliit na kwarto sa kanyang penthouse. Sa bawat salitang binitawan ni Brenda, tila may isang bahagi ng puso ni Danica ang namamatay. Pinanood niya ang kanyang tiyahin na lumabas ng pinto nang hindi man lang lumingon, iniwan siyang mag-isa sa gitna ng pagkaguho ng kanyang mundo. Ang mga kaibigang kasama niya sa mga party, ang mga kasosyang pumupuri sa kanya, lahat sila ay naglaho na parang bula nang mawala ang kanyang kinang. Dahan-dahang umakyat si Danisa sa silid ng kanyang ina. Nakita niya si Doña Aurora na nakaupo sa kanyang wheelchair, nakatingin sa labas ng bintana. Ang mukha ng matanda ay puno ng kalituhan. Kino? Kino anak, nasaan ka na? Oras na ng gamot ko. Ang mahinang tawag ni Doña Aurora. Ang kanyang boses ay tila isang musika ng sakit sa pandinig ni Danisa. Lumapit si Danisa at lumuhod sa paanan ng kanyang ina. Mami, wala po si Kino dito.
Ako po ang kasama niyo. Tumingin sa kanya ang matanda, ngunit walang pagkilala sa mga mata nito. Tanging lungkot. Sino ka? Nasaan ang anak ko? Si Kino lang ang nakakaalam kung paano patigilin ang ubo ko. Kino! Nasaan ka na? Humagulgol si Danny sa sakandungan ng kanyang ina. Sa mga sandaling iyon, mas masakit pa sa pagkawala ng mansyon at ng kumpanya ang katotohanang kahit ang sarili niyang ina ay mas hinahanap ang lalaking itinapon niya. Napagtanto niya na si Kino ang naging hininga ng bahay na ito, ang naging pandikit na nagpapanatili sa kanila na buo, at ngayong wala na ito, tila lahat sila ay unti-unting naglalaho. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang tahimik at madilim na opisina sa Global Crest, nakatayo si Kino habang nakatingin sa mga papeles ng foreclosure ng Valerio Mansion. Hawak niya ang kapangyarihang pigilin ang bangko. Sa isang pirma lang niya, mananatiling ligtas ang bahay ni Danica. Sir Joaquin, ang mga movers po ay nasa labas na ng mansyon bukas ng 8:00. Wika ni Marcial sa kanyang tabi. Ano po ang utos nyo? Bibilhin po ba natin ang utang para manatili sila doon? Huminga ng malalim si Kino. Naalala niya ang bawat gabing pinagpuyatan niya ang mga utang ni Don Ramon upang hindi sila mawala ng tirahan noon. Naalala niya ang bawat sakripisyo. Ngunit naalala rin niya ang malamig na tingin ni Danica at ang pagbagsak ng annulment papers sa hapagkainan. Hayaan mo silang maranasan ang lamig ng kalsada, Marshal. Ang malamig na sabi ni Kino, ngunit ang kanyang mga mata ay nadniningning sa pigil na luha. Kailangang matutunan ni Danica na ang tahanan ay hindi gawa sa semento at ginto, kundi sa katapatan at pagmamahal. But, Marshal, siguraduhin mong may naghihintay na ambulansya sa kanto para kay Doña Aurora. Huwag mong hahayaang mapabayaan ang matanda. Bumalik si Kino sa kanyang pagkakaupo. Ang katahimikan ng gabi ay muling binalot ang kanyang silid. Ang paghihigante ay tila hindi matamis, kundi isang mapait na paalala ng lahat ng nawala sa kanila. Sa bawat segundong lumilipas, alam niyang unti-unting nadudurog si Danica, at sa kabila ng lahat ng sakit na ibinigay nito sa kanya, may isang bahagi pa rin ng kanyang puso na nagtatanong. Hanggang kailan niya kayang manahimik habang pinapanood ang babaeng minahal niya na tuluyang malunod. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila naging isang malaking libingan ng mga alaala. Ang mga muebles na dati ay sumasalamin sa karangyaan ay nababalot na ngayon ng mga puting tela, tila mga multong nagmamasid sa huling gabi ni Danica sa loob ng bahay na iyon. Ang ulan sa labas ay hindi tumitigil. Ang tunog ng bawat patak sa bubong ay tila isang malungkot na ritmo na sumasabay sa mabigat na paghinga ni Danica. Sa gitna ng madilim na silid, nakaupo si Danica sa sahig ng kwartong dating kinalalagyan ni Kino. Hindi sa kanilang kama, kundi sa maliit na silid-imbakan na ginawang opisina at tulugan ng kanyang asawa nang magsimulang maging malamig ang kanilang pagsasama. Sa harap niya ay isang lumang kahon ng sapatos at sa loob nito, natagpuan niya ang asul na notebook na iniwan ni Kino para kay Lani. Dahan-dahan niyang binuklat ang mga pahina. Ang sulat kamay ni Kino ay maayos at matatag. Tila bawat letra ay puno ng malasakit. Sa unang bahagi, nakasulat ang mga detalyadong schedule ng gamot ni Doña Aurora. Ngunit habang tumatagal, ang mga tala ay naging mas personal. Mayo 15. Masakit daw ang ulo ni Danica kapag uwi galing sa trabaho. Hindi niya alam, pero hinaluan ko ng kaunting lavender ang kanyang tsaa. Sana ay nakatulog siya ng mahimbing. Masyado siyang nagpapakapagod para sa kumpanya. Napatigil si Danica. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahaplos ang papel. Naalala niya ang gabing iyon. Sinigawan niya si Kino dahil masyado raw matamis ang tsaa. Hindi man lang niya naisip na bawat patak niyon ay puno ng pag-aalala. Binuklat pa niya ang susunod na pahina. Hunyo 22. Nakita ko si Renzo na may kausap na ibang supplier sa labas ng opisina. Mukhang may hindi tama.
Kailangan kong bilisan ang paggawa ng security encryption sa main server. Kung sakaling mawala ako o itaboy nila, kailangang manatiling ligtas ang mga pondo ni Danica. Iyon ang huling panangga niya. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa lalamunan ni Danica. Ang bawat salita ni Kino ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang natitirang pride. Ang lalaking tinawag niyang taksil at walang alam ay ang parehang lalaking nantayo ng kuta upang protektahan siya mula sa mga taong akala niya ay kanyang kakampi. Sa ilalim ng kahon, may nakita siyang isang lumang t-shirt ni Kino. Isang puting kamiseta na kupas na ang kulay. Kinuha niya ito at idiniit sa kanyang mukha. Amoy Kino pa rin ito. Ang amoy ng malinis na labada, amoy ng tahanan, at amoy ng isang pag-ibig na hindi humihingi ng kapalit. Doon, sa gitna ng silid na wala ng kuryente at tanging liwanag ng kidlat ang nagbibigay ng anino, tuluyang gumuho si Danica. Patawarin mo ako, Kino. Patawarin mo ako. Ang kanyang pautal-utal na bulong sa gitna ng kanyang paghagulgol. Ang kanyang mga luha ay bumabasa sa kamiseta ni Kino, tila nagnanais na hugasan ang lahat ng kanyang mga pagkakamali. Ngunit ang katahimikan ng mansyon ang tanging sumasagot sa kanya. Ang bawat sulok ng bahay na dati ay puno ng kanyang mga utos at sigaw, ay tila nanunumbat na yon. Napagtanto niya na sa loob ng 7 taon, ang kanyang tagumpay ay hindi bunga ng kanyang sariling galing, kundi dahil may isang Joaquin Santos na handang maging anino upang siya ang maging liwanag. Eksaktong 5:00 ng madaling araw, isang malakas na katok sa pangunahing pinto ang bumasag sa kanyang pagdadalamhati. Hindi ito ang tunog ng pagdating ni Kino. Ito ay ang tunog ng mga sapatos ng mga movers at ng kinatawan ng bangko. Miss Valerio, kailangan na po ninyong lumabas. Nagsisimula na po ang aming inventory. Ang malamig na boses mula sa labas. Tumayo si Danica. Dala ang asul na notebook at ang lumang kamiseta ni Kino. Tumingin siya sa kanyang ina na mahimbing na natutulog sa wheelchair. Walang kamalay-malay na sila ay wala na ring matutuluyan. Sa kanyang puso, may isang bagong determinasyon na nabuo sa gitna ng sakit. Hindi niya alam kung saan sila pupunta, pero alam niya ang isang bagay. Kailangan niyang hanapin si Kino, hindi para humingi ng pera o ng kumpanya, kundi para marinig nito ang 2 salitang 7 taon niyang ipinagkait. Lalabas na kami. Ang sagot ni Danisa habang binubuksan ang pinto. Ang hangin ng madaling araw ay malamig, ngunit ang apoy ng pagsisisi sa kanyang dibdib ay sapat na upang bigyan siya ng lakas na humakbang patungo sa kawalan. Sa gitna ng isang maliit na komunidad sa labas ng maingay na lungsod, kung saan ang amoy ng tuyong lupa ay humahalo sa bango ng nilagang saging, matatagpuan ang isang simpleng gusali na nagsisilbing silid-aralan para sa mga anak ng mga manggagawa. Malayo ito sa kintab ng BGC at sa bangis ng Makati. Dito, ang bawat niti ay hindi binabayaran at ang bawat tulong ay hindi kailangang i-post sa social media. Nakatayo si Kino sa ilalim ng isang malaking puno ng nara. Suot ang isang simpleng puting t-shirt at maong. May hawak siyang ilang piraso ng papel, mga plano para sa isang maliit na kooperatiba na tutulong sa mga dating empleyado ng Valerio Cosmetics na nawalan ng trabaho dahil sa katiwalian ni Renzo. Sa kanyang mukha ay mababakas ang isang kapayapaan na hindi kailanman nabili ng kanyang mataas na sweldo sa Global Crest. Ang katahimikan ng hapon ay binasag ng tunog ng isang lumang sasakyan na huminto sa tapat ng bakod. Dahan-dahang bumukas ang pinto at lumabas si Danica. Wala na ang kanyang mamahaling blazer, wala na ang kanyang mga diamante. Ang kanyang suot na blusa ay gusot na at ang kanyang mga mata ay tila 2 balon ng pait at pagsisisi. Namumutla siya at ang bawat hakbang niya patungo kay Kino ay tila pagbuhat ng 1 toneladang semento. Napatigil si Kino. Hindi siya gumalaw, hindi siya lumapit. Hinayaan niyang ang distansya sa pagitan nila ang magsalita para sa 7 taon ng kanilang pagkakamali. Joaquin,
Ang boses ni Danica ay halos isang pabulong na hininga. Hinanap kita. 3 araw na kaming palipat-lipat ni Mami. Salamat sa ambulansyang ipinadala mo. Kung hindi dahil doon, baka sa kalsada na kami inabutan ng gabi. Ginawa-nawa ko iyon para kay Doña Aurora. Ang malamig at tipid na sagot ni Kino. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa asul na notebook na hawak ni Danica. Ang notebook na naging saksi sa kanyang mga puyat at sakripisyo. Biglang lumuhod si Danitza sa harap ni Kino, sa gitna ng maputik na lupa ng komunidad. Ang kanyang paghagulgol ay tila isang daluyong na sumabog sa pampang. Patawarin mo ako, Kino. Ngayon ko lang naintindihan. Ngayon ko lang nakita ang lahat. Naging bulag ako sa kinang na mga bagay na wala namang halaga. Itinapon ko ang tanging taong tunay na nagmahal sa akin. Dahan-dahang iniangat ni Danitza ang asul na notebook. Nabasa ko ang lahat, ang bawat gabing pinagpuyatan mo para sa akin, ang bawat panalangin mo para sa kumpanya. Kino, please, bumalik ka na. Kahit hindi bilang asawa, kahit bilang kaibigan lang. Hindi ko kayang ayusin ang lahat nang wala ka. Huminga ng malalim si Kino at tumingin sa langit na nagsisimulang magkulay kahel. Ang kanyang puso ay hindi na nararamdaman ang pait ng galit, kundi ang bigat ng isang katotohanang kailangang tanggapin. Dahan-dahan siyang yumuko at hinawakan ang balikat ni Danica upang patayuin ito. Ngunit hindi siya lumapit para yumakap. Binigyan kita ng bilyong halaga ng tagumpay, Danica. Ang mahinang sabi ni Kino. Ang bawat salita ay tila isang pinal na hatol. Ibinigay ko sa iyo ang talino ko, ang oras ko, at ang lahat ng lakas ko para lang makita kang masaya. Pero ang tanging hiningi ko lang sa iyo ay kahit isang onsa ng respeto. Ang hiningi ko lang ay makita mo ako bilang tao, hindi bilang isang gamit sa bahay. Kino, magbabago ako! Gagawin ko ang lahat! Ang pagsusumamo ni Danica habang nakakapit sa kamay ng lalaki. Ang tiwala ay parang basag na salamin, Danica. Patuloy ni Kino habang dahan-dahang tinatanggal ang kamay ng babae. Maaari mo itong pantabi-tabihing muli, pero ang mga lamat ay mananatili. Tinulungan ko na ang Global Crest na i-restructure ang kumpanya mo. Mananatili sa iyo ang kumpanya. Pero hindi na ako ang magpapatakbo nito. Panahon na para ikaw naman ang tumayo sa sarili mong mga paa. Ibig mong sabihin, hindi mo na ako mapapatawad? Ang tanong ni Danica, ang kanyang tinig ay puno ng kawalan ng pag-asa. Tumingin si Kino sa mga mata ni Danica nang may halong awa. Pinatawad na kita, Danica. Matagal na. Pero ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng pagbabalik. Ang pag-ibig na mayroon ako para sa iyo ay namatay na sa gabing nemos mo ang sobre sa harap ko. Ngayon, gusto ko namang mahalin ang sarili ko. Gusto ko namang maranasan ang buhay kung saan hindi ko kailangang magtago sa anino. Tumalikod si Kino at nagsimulang maglakad patungo sa loob ng gusali kung saan naghihintay ang mga batang nangangailangan ng kanyang tulong. Iniwan niya si Danica na nakatayo sa gitna ng kalsada, yakap ang asul na notebook at ang lumang kamiseta. Ang araw ay tuluyan ng lumubog at sa gitna ng papadilim na paligid, naintindihan ni Danica ang pinakamasakit na katotohanan. Binigyan siya ni Kino ng kumpanya pero nawala sa kanya ang tanging yaman na hindi mababayaran ng kahit anong bilyon. Ang kanyang pag-ibig. 6 na buwan ang mabilis na lumipas, tila mga dahong tinangay ng hanging amihan patungo sa isang bagong panahon. Sa loob ng opisina ng Valerio Cosmetics, wala na ang malamig at mapagmataas na aura na dating bumabalot sa bawat sulok nito. Ang mga pader na dati ay tila nagkukulong sa takot ng mga empleyado ay napalitan ng mga kulay na mas presko at puno ng buhay. Nakaupo si Danitza sa kanyang mesa, ngunit hindi na siya ang reyna na nakatingin sa malayo. Ang kanyang suot ay isang simpleng blouse at pantalon at sa harap niya ay hindi na mga bilyong pisong kontrata ang nakalat, kundi mga liham ng pasasalamat mula sa mga tauhan sa warehouse.
Natutunan niyang bumaba mula sa kanyang pedestal. Ngayon, kilala na niya ang pangalan ng bawat janitor. Alam na niya ang kwento ng bawat sales lady. At higit sa lahat, alam na niya ang tunay na halaga ng bawat sentimong kinikita ng kumpanya. Ma'am Danica, narito na po ang monthly audit report na narepaso ng Global Crest. Ang boses ng kanyang bagong sekretarya ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Salamat, Lani. Ang nakangiting sagot ni Danica. Kinuha niya ang folder at dahan-dahang binuklat ang mga pahina. Sa bawat numero at graph, nakikita niya ang estilo ng pagtuturo ni Kino. Kahit hindi na ito ang direktang humahawak sa kanyang kumpanya, alam ni Danica na ang sistemang iniwan nito ang siyang nagliligtas sa kanila araw-araw. Dahan-dahan niyang hinaplos ang gilid ng mesa kung saan nakalagay ang asul na notebook ni Kino. Ito na ang kanyang naging Biblia sa negosyo at sa buhay. Sa tabi nito ay isang maliit na frame ng larawan. Hindi ang kanyang mukha sa cover ng isang magazine, kundi ang larawan nila ni Doña Aurora na masayang kumakain sa isang maliit na parke. Ang kanyang ina ay mas mabuti na ang kalagayan. At bagaman may mga sandaling hinahanap pa rin nito si Kino, natutunan na ni Danisa na punan ang pagkukulang na iyon ng may buong pagpapakumbaba. Ma'am, may dumating pong padala para sa inyo. Mula po sa Santos Foundation. Dagdag ng sekretarya bago ito lumabas. Isang maliit na kahon ang iniwan sa kanyang mesa. Sa loob nito ay may isang simpleng puting panyo at isang maikling liham. Walang pirma, ngunit ang amoy ng malinis na labada at ang matatag na sulat kamay ay sapat na upang magpabilis sa tibok ng puso ni Danica. Ang pagbangon ay hindi isang mabilis na takbo, kundi isang serye ng maliliit na hakbang patungo sa liwanag. Ipinagmamalaki ko ang nakikita kong pagbabago sa Valerio Cosmetics. Ipagpatuloy mo ang pag-aalaga sa mga taong nagtitiwala sa iyo. Naramdaman ni Danica ang init ng mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pait o desperation. Ito ay luha ng pasasalamat. Tumayo siya at lumapit sa bintana, tinitingnan ang abalang kalsada ng Makati. Sa di kalayuan, alam niyang nandoon si Kino, bumubuo ng sarili nitong mundo kung saan ang kabutihan ang siyang pinakamataas na uri ng kayamanan. Hindi man sila muling nagkasama sa ilalim ng iisang bubong, naintindihan ni Danica na ang pinakamalaking regalo ni Kino sa kanya ay hindi ang bilyong-pisong kontrata, kundi ang pagkakataong mahanap ang kanyang sariling kaluluwa. Ang Joaquin Santos na dati ay anino lamang sa kanyang likuran, ay naging isang sulo na nagturo sa kanya kung paano maging isang tunay na pinuno at isang mas mabuting tao. Huminga ng malalim si Danisa, damang-dama ang kapayapaang matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ang kumpanya ay matatag na, ang kanyang ina ay ligtas, at siya, sa wakas, siya ay buo na muli. Hindi man perpekto ang wakas ng kanilang kwento, ito naman ay puno ng pag-asa, isang bagong simula na itinayo sa guho ng pagsisisi at pinatibay ng tunay na pagpapatawad. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang mahabang paglalakbay mula sa madilim na gabi patungo sa bukang liwayway na puno ng pangako. Ang sikat ng araw sa hapon ay dahan-dahang gumagapang sa mga dahon ng punong mangga sa loob ng bakuran ng Santos Foundation na nagbibigay ng gintong kulay sa paligid. Ang hangin ay amoy sariwang damo at payapang katahimikan malayo sa polusyon at ingay ng mga boardroom sa Makati. Nakatayo si Kino sa beranda. Pinagmamasdan ang mga bata at mga magsasaka na masayang nag-uusap sa ilalim ng shed. Ang kanyang mukha ay wala na ang mga linya ng pagod at pagtitiis. Ang kanyang tindig ay matuwid, hindi dahil sa bigat ng kanyang posisyon sa Global Crest, kundi dahil sa gaan ng kanyang kalooban. Sa wakas, nahanap na niya ang kapayapaang 7 taon niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Isang puting sasakyan ang dahan-dahang huminto sa labas ng gate. Hindi ito ang marangyang limousine na dati ay naghahatid sa reyna ng Valerio Cosmetics. Ito ay isang simpleng SUV,
Bumaba si Danica, suot ang isang payak na floral na damit. Sa kanyang tabi, inaalalayan niya si Doña Aurora na ngayon ay nakakalakad na ng bahagya gamit ang isang baston. Napatigil si Kino. May isang pamilyar na pintig sa kanyang dibdib. Ngunit hindi na ito ang pintig ng sakit o pangungulila. Ito ay ang pintig ng pagkilala sa dalawang taong naging bahagi ng kanyang pagkatao. Kino! Ang anak ko! Ang masayang hiyaw ni Doña Aurora nang makita siya. Ang mga mata ng matanda ay nadbiningning sa tuwa. Isang patunay na ang kanyang isipan ay mas malinaw na ngayon sa tulong ng tamang pag-aalaga at pagmamahal. Lumapit si Kino at nagmano sa biyenan. Maayos po ba ang biyahe niyo, ma? Maayos naman, Joaquin. Salamat sa imbitasyon mo sa anibersaryo ng foundation. Ang sagot ni Doña Aurora habang hinahaplos ang braso ni Kino. Tumayo si Danisha sa harap ni Kino. May distansya pa rin sa pagitan nila. Isang distansyang itinakda ng panahon at ng mga sugat ng nakaraan. Ngunit sa mga mata ni Danica, wala na ang bakas ng pagmamataas. Tumingin siya sa paligid, sa mga taong tinutulungan ni Kino, at pagkatapos ay muling tumingin sa lalaking minsan niyang tinawag na walang silbi. Ang ganda ng binuo mo dito, Kino? Ang mahinang sabi ni Danica. Ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit hindi ka kailanman naging masaya sa mansyon. Dahil ang puso mo ay palaging narito. Sa paglilingkod sa iba. Salamat sa pagpunta, Danica. Ang tipid na sagot ni Kino. Kumusta ang kumpanya? Maayos na ang lahat. Binayaran ko na ang lahat ng mga utang ni Renzo gamit ang sarili kong shares. Maliit na lang ang natira sa akin. Pero sa unang pagkakataon, nakakatulog na ako ng mahimbing sa gabi. Hindi ko na kailangang magpanggap na ako ang pinakamagaling sa mundo. Ang kwento ni Danica nang may bahagyang ngiti. Nabasa ko ang huling annotation mo sa audit. Salamat sa payo tungkol sa retirement fund ng mga empleyado. Inilunsad na namin yun kahapon. Nagkatitigan ang dalawa. Sa sandaling yun, ang lahat ng galit, ang lahat ng pagsisisi, at ang lahat ng pait ay tila tinangay ng hanging dumaan sa pagitan nila. Napatawad na ni Kino si Danica. Hindi habil nararapat ito sa babae, kundi dahil nararapat sa kanyang sarili ang maging malaya. At si Danica, sa wakas, ay natutunan ng patawarin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paggawa ng tama. Hindi man sila magbabalik bilang mag-asawa, may isang bagong uri ng ugnayan ang nabuo sa kanila. Isang paggalang na itinayo sa guho ng kanilang pagkakamali. Naintindihan nila na ang pag-ibig ay hindi lagi nauuwi sa pagsasama. Kung minsan, ang pinakamataas na anyo ng pag-ibig ay ang pagpapakawala sa isa't isa upang pareho silang maging buo. Kailangan na namin mauna, Joaquin. May appointment pa ang mami mo sa kanyang physical therapy. Paalam ni Danica. Bago siya tumalikod, sandali siyang huminto. Kino, salamat. Salamat sa 7 taon na naging anino ka para lang maging liwanag ako. Ngayong alam ko na ang halaga ng bawat sakripisyo mo, sisiguraduhin kong hindi na muling may mabalewalang tulad mo. Pinanood ni Kino ang pag-alis ng sasakyan hanggang sa mawala ito sa dulo ng kalsada. Bumalik siya sa loob ng foundation kung saan naghihintay ang kanyang mga bagong pangarap. Ang kanyang kwento ay hindi nagtapos sa isang magarbong kasalan o sa pagbabalik ng yaman. Nagtapos ito sa isang tahimik na hapon kung saan ang isang lalaking itinapon ay naging pundasyon ng pag-asa para sa marami. Ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung gaano siya kataas sa paningin ng mundo, kundi sa kung gaano karaming puso ang kanyang nahawakan sa kanyang pananahimik. At para kay Joaquin Kino Santos, sapat na yon.